Meron tayong paniniwala, hindi ba? Kapag tayo ay na kay Kristo, tayo ay dating mga patay, ngayon ay binuhay muli ng Diyos para kay Kristo Jesus. Saan natin nabasa yon? Sa Biblia. Bawat isa sa atin, bago pa tayo ipinanganak sa mundong ito, wala pa po yung mundong ito, hindi pa nilikha ng Diyos ang mundong ito, ang tao at ang mga hayop. Isa-isa na tayong pinili ng Diyos upang pagdating ng panahon, tayo ay kanyang bubuhayin muli at ibibigay kay Kristo Jesus. Naniwala po tayo doon, hindi ba? Ang dahilan bakit tayo narito ay dahil tayo ay na born again, hindi ba? Kaya tawag sa atin mga born again Christians, no? Well, technically, ang totoong Kristiyano ay yung Kristiyano na nabuhay muli ng Diyos, no? Kasi kailangan buhayin ka muna muli ng Diyos sapagkat tayong lahat ay patay sa Espiritu. Ngayon tayo binuhay muli ng Diyos mula sa mga patay, kailangan bago na yung buhay natin. Ano pa ibig sabihin nun? Kung ipinanganak ka muli, yung dati mong buhay nung ikaw ay patay sa Espiritu, yung dati mong buhay na nasa kasalanan ay iyon ang kalimutan at kailangan lumakad ka ngayon sa iyong bagong buhay na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo at lakarin mo ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kakayanan ba natin lumakad sa bagong buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos? Opo, sapagkat kasama natin ang Espiritu Santo. Sino yung kasama natin na nasa puso natin ngayon, na siya ay nakatira sa puso natin ngayon bilang tayo mga templo ng Diyos? Ang Espiritu Santo. No? At ang sabi sa Biblia, ang Espiritu Santo ay may emosyon. Meron siyang personalidad, meron siyang emosyon. Ang Espiritu Santo ay nagagalit, ang Espiritu Santo ay napipighati, ang Espiritu Santo ay nagagalak. So nakakaramdam ang Espiritu Santo sa ating buhay. Sa tuwing tayo ay nagkakasala, ang Espiritu Santo ay nagkakaroon ng pighati o nalulungkot siya sa atin. Sa tuwing tayo ay lumalakad sa katwiran, ang Espiritu Santo ay nagagalak sa atin. No? Ibig sabihin, ang Espiritu Santo, nalalaman niya kung ano ang intensyon ng ating mga puso. Kaya nga sabi sa Biblia, kung haharapan tayo sa hukom, sino yung tetestigo para sa atin? Ang Espiritu Santo. Sapagkat nalalaman ng Espiritu Santo ang ating mga puso. Bakit? Sapagkat siya ay nakatira sa ating puso. No? Siya ang gumagabay sa ating kapatid, sa ating buhay. At ito ang sinabi ni Pablo dito sa ating key verse ngayong gabi na ito. Ang ating key verse ngayong gabi nito sa Ephesians, so ng mga taga-Epeso, Kapitulo 4 or chapter 4, versikulo 17 hanggang 32, 17 to 32. Kaya po nabasahin ko ito ngayong gabi para sa inyo. Medyo mahaba-haba. So yung gagawin natin per verse, babasahin natin, tapos i-explain ko po para sa inyo, para mas maintindihan natin. Okay? Sa 17. Sinasabi ito ni Pablo, kaya't sinasabi ko ito at pinatotohanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad gaya ng lakad ng mga hentil. Mag-pause muna tayo doon. Bibigyan ko po kayo ng konting reference. Sa Biblia, kapag sinabing mga hentil or sa English, Gentiles, sino po yung mga ito? Yung mga makasalanang tao, yung mga hindi Israelita. No? Kapag Israelita, anong tawag sa kanila? Mga Jews. Sa Tagalog, mga Hudyo. Okay? Naintindihan po ba? No? Sa Biblia, kapag sinabing Hudyo, sila yung mga Israelita, yung mga pinili ng Diyos. Kapag sinabing hentil, yun yung mga hindi Israelita. Yung mga labas sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, in other words, ang mga hentil ay yung mga makasalanan. Yung wala sa kawan ng ating mahal na Panginoong Yesus. Kaya pinapalalahanan tayo ni Pablo dito, kapatid, ulitin ko, sinasabi ko ito at pinatutuhanan sa Panginoon na kayo'y hindi na dapat lumakad na gaya ng lakad ng mga hentil. Ano yung lakad ng mga hentil? Ito kapatid, sa kawalang saysay ng kanilang pag-iisip. Huwag na daw tayo lumakad sa katulad ng mga hentil
na walang saysay yung kanilang pag-iisip. No? Ano yung walang saysay ng pag-iisip na yan? Sa 18. Yung pag-iisip na nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasa hiwalay sila sa buhay ng Diyos dahil sa kanilang kamangmangan, dahil sa katigasan ng kanilang puso. Ano ibig sabihin nito, kapatid? Pag sinabing nagdilim ang kanilang pangunawa, ibig sabihin sila ay nasa kadiliman pa. Hindi nila nauunawaan ang mga salita ng Diyos, ni maaaring hindi nila maintindihan man lamang o nais unawain ang salita ng Diyos. May kilala po tayong ganyan. Di ba? Meron tayong mga kasama sa ating mga pamilya, meron tayong mga kapitbahay, mga kaibigan, na ilang beses nating ini-invite sa church. Invite lang. Punta lang sila dito. Pero ayaw nila. Yung mga iba naman, in-invite mo, pupunta sila dito, nakarinig sila ng salita ng Diyos, pero hindi na sila magpapatuloy. Hindi na sila babalik. Merong iba naman na babahaginan mo ng ebanghelyo sa bahay, through Bible studies, through evangelism, tapos hindi na sila magre-responde. Yun ang nangyayari sa mga taong wala sa Diyos. Ibig sabihin ng ang mga hentil o yung mga taong makasalanan ay yung mga taong walang pangunawa sa mga salita ng Diyos. Bakit sila walang pangunawa? Bakit kadiliman ang kanilang buhay? Kasi nahihiwalay sila sa buhay ng Diyos. Ibig sabihin, ayaw nila ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Saan natin narinig yan? Sinabi rin ni Pablo yan. Tayong lahat ay dating mga lumalakad sa pagsalansang na ating mga kasalanan. Ibig sabihin, lahat ng tao ay ganyan, kapatid. Lahat. Bago natin nakilala ang ating mahal na Panginoon, lahat tayo ay ganyan. Hindi natin nauunawaan ang kanyang mga salita. Wala tayong pakialam, nire-reject natin sa buhay natin. No? Ano ba ibig sabihin nito? Dahil sa kanilang kamangmangan, ano ibig sabihin nun? Kapag sinabing mangmang, ano ibig sabihin nun? Wala silang alam. Di ba? Ano yung kamangmangan dyan? Kamangmangan ba in a sense na hindi sila marunong mag-mathematics, 1 plus 1 equals 2, o mag-Ingles, o kung naman pa? No, kapatid. Kapag sinabing kamangmangan dyan, wala silang alam tungkol sa mga salita ng Diyos. No? At ayaw nilang malaman yung mga salita ng Diyos. Bakit? Kasi mayroon silang kondisyon. Bakit sila gano'n? Ano yung kondisyon nila? Ang kanilang puso ay matigas. Dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, hindi nila maintindihan ni nais na malaman ang mga salita ng Diyos. Dahil doon sila ay mangmang. No? Huwag daw natin balikan yung dating buhay na yon. Ito yung sinasabi ni Pablo. Huwag tayong lumakad kamukha ng mga hentil na ganito yung kanilang pamumuhay. 19. Ano pa sila? Sila'y naging manhid at ibinigay ang kanilang sarili sa kahalayan. Ano ibig sabihin nun, kapatid? Ang kanilang pagnanasa, ang kanilang laman ay nasa kahalayan. No? Ginagawa yung nilanais ng kanilang laman. Yayayain sila ng mga kaibigan upang gawin ng kanilang bisyo, okay lang. Drugs tayo, okay lang. Punta tayo sa cabaret, okay lang. Magpakalasing tayo ngayong gabi nito, okay lang. O magsugal tayo ngayon, magbadyok tayo, okay lang. Pero, samba tayo. Ngayong gabi nito, 2 hours lang. Wag muna. Ito yung mga tao, kapatid, na ang kanilang mga sariling laman ay ang kanilang sinusundan. No? Ano pa iba ngayon? Yung mga taong mayroon ng girlfriend, mayroon ng boyfriend, mayroon ng asawang lalaki, mayroon ng asawang babae, pero nangangalunya pa rin. Mayroong mga tao na nasa mga maganda o mabuting kalagayan na, pero nagkakasala pa rin. O yung mga taong nasa simbahan na, kasama na, nasa katawan na ni Kristo, pero patuloy pa rin nagkakasala. No? Tayo'y bumibigay pa rin sa mga kahalayan ng ating laman. Pwede pa rin tayong magkasala kahit tayo ay na kay Kristo. Kahit ako, kapatid, nagkakasala ako. No? Kahit ako'y may asawa, minsan hindi ko maiwasan na tumingin sa mga babae.
na nasa TikTok, ganyan, no? Hindi ko maiwasan, minsan kapatid. So yung ginagawa ko, nilalabanan ko yung aking sarili. Sapagkat sabi sa Biblia, tayo mga anak kay Kristo, kung dati ay hindi natin kayang labanan yung mga tukso ng kaaway na ito, ngayon may kakayahan na tayo na labanan yung mga tukso ng kaaway. Sapagkat alam natin ang salita ng Diyos. May palangga tayo sa kaaway. Kung wala kang palangga sa kaaway, ibig sabihin, hindi sapat yung ating mga kaalaman. Mangmang pa rin tayo sa mga salita ng Diyos. Ito yung sinasabi ni Pablo. Kaya nga nung last preaching natin, ano yung ating topic? Kailangan nilalasan natin yung mga salita ng Diyos. Yung pagnanasa na malaman natin yung mga salita ng Diyos. Sapagkat kung nalalaman natin yung mga salita ng Diyos, may palangga tayo laban sa tukso ng kaaway. Noong tinutukso ng kaaway yung ating mahal na Panginoong Jesucristo sa ilang, ano yung palangga ng ating mahal na Panginoon? Ang mga salita ng Diyos. Sinabi niya, ito ay nasusulat na hindi lamang sa tinapay na bubuhay tao. Ibig sabihin, noong tinutukso siya ng Diablo, Diablo, may panangga ako dyan. Gusto mo kong mangalunya? Gusto mong pagtaksilan ko yung asawa ko ngayong gabi na ito? Ako ay sisiping sa ibang asawa, sa ibang babae? May panangga ako dyan. Sabi sa Biblia, ako ay pinalaya na ni Kristo, ako ay nakay Kristo na, at kung gagawa man ako ng kasalanan, para ko naling pinapako ang aking mahal na Panginoong Jesus sa krus. At doon nalalaman natin na may panangga tayo, napipigilan natin yung ating mga sarili na gumawa ng kasalanan, hindi ba? So, tayong lahat kapatid ay dating mga alipin ng ating mga sariling laman. Sakim sa paggawa ng bawat uri ng karumihan. Ito yung ginagawa natin noon kapatid. Ganyan yung mga hentil. Pero tandaan, ito yung paalala ni Pablo sa 20. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutunan si Kristo. Hindi tayo na kay Kristo, hindi natin nalaman ang katotohanan, hindi natin nalaman ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa mga ganung paraan. No? Hindi tayo na kay Kristo dahil tayo ay marumi, nagpatuloy tayo gumagawa ng kasalanan. No, kapatid. Kung tayo ay na kay Kristo na, dapat lumakad tayo kagaya ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Hindi tayo lalakad na kagaya ng mga hentil. Kaya ang pamagat ng ating pinag-aaralan, kailangan tayo ay bagong buhay na. Kailangan magbago yung ating buhay. Diba? Kailangan magbago yung ating pag-iisip kung tayo ay na kay Kristo na. Paano? Sa 21, kung tunay na siya'y inyong narinig at tinuruan sa Kanya, kung tunay tayong na kay Kristo, kung tunay natin narinig ang mga salita ng ating Panginoon at tayo ay natuto sa mga salita ng ating Panginoon, kung paano ang katotohanan ay na kay Jesus, dapat ginagawa natin kung ano yung nais ng ating mahal na Panginoong Jesus sa buhay natin. Ano yung nais niya? Sa 22. Alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Alisin daw natin, kalimutan daw natin yung dating pamamaraan natin ng ating pamumuhay. Kayo mismo kapatid, kilala ninyo ang iyong sarili. Kilala ninyo kung sino kayo bago ninyo nakilala ang ating mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo kung ano yung ginagawa ninyong kasalanan bago ninyo nakilala yung ating mahal na Panginoong Jesus. Dati ikaw ay babaero, dati ikaw ay lasinggero, o pinapabayaan mo yung iyong pamilya, no? O sinisira mo ang iyong buhay sa drugs, o kung ano pang mga inyong tinitake, no? Kung dati kayo yung mga ganon, kailangan alisin nyo na yung pamamaraan na buhay na yon. Yung buhay na nasa kasalanan, kailangan kalimutan na natin. Ito yung sinasabi ni Pablo dito, na alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. Gawin ninyo kapatid, mag-reflect kayo sa inyong buhay. Ano ba yung ginagawa ko noon bago ko nakilala ang ating mahal na Panginoong Jesus? Ano ba yung kasalanan na ginagawa ko noon? No?
Halimbawa ako, kapatid, no bago ko nakilala ang ating mahal na Panginoong Yesus, mahilig po akong manood ng mga hindi magandang mga videos online. Alam niyo na kung ano yung mga yun. Yun po yung aking laging ginagawa. Ngunit, nung nakilala ko ni ating mahal na Panginoong Yesus, nalaman ko na hindi pala maganda para sa akin yun. Hindi pala maganda na lakaran ko pa yung kasalanan na iyon. Sapagkat kung ako ay na kay Kristo at patuloy ako lumalakad sa kasalanan na iyon, ibig sabihin, may problema sa akin. Hindi ako nagbago. Kasi kung ano ako dati, ganun pa rin ako hanggang ngayon na ako'y na kay Kristo na. Walang nagbago sa buhay ko. Ibig sabihin, may mali sa akin. So, ibig sabihin nun, ako pa rin patuloy na lumalakad sa layaw ng aking laman. Kaya sabi ni Pablo, busisihin natin yung ating mga sarili. Dati, ikaw ay isang, let's say, mahilig kang magsugal. Nilulustay mo ang iyong pera sa mga pagsugal, sa mga card games, sa mga casino, no? Mahilig kang maglustay ng iyong pera. Pinapabayaan mo na yung iyong pamilya, na dapat sana pangkain na lang ng inyong pamilya, isusugal mo pa. No? Ngunit nung nakilala mo na si Kristo, kung totoong ikaw ay na kay Kristo at nabuhay ka ng muli ng ating Panginoon, dapat yung dating mali na ginagawa mo, hindi mo na ginagawa ngayon. Sapagkat kung ginagawa mo pa rin yun, ikaw ay patuloy na lumalakad sa iyong laman. Hindi ka lumalakad sa mga naaayon sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kayo, kilala niyo po ang inyong mga sarili. Alam niyo kung sino kayo. Kung ano po yung kasalanan ninyo, gawin po natin, kalimutan na natin ito. Alisin natin itong mga kasalanan sa buhay natin. Ano pa? Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, kalimutan na natin ito. Ano yung mapandayang pagnanasa na yan? Yung ating mga sariling laman. Pumanyaman yung bawal. Alam niyo yun, di ba? Ang sarap ng bawal. Bawal ka kay bagok. Kasi pag sinayan ka bagok, pota mag-asma ka. Pero huling manyaman yung bagok kay mangga, kanan may paborit. Di po ba ganyan? Bawal ka sa lechong kawali. Kasi tumataas ang yung presyon, mataas ang yung kolesterol. Pero dahil masarap ang lechong kawali sa sinangag na kanin, kakainin mo pa rin. Ganyan tayo, kapatid, bilang mga tao. Yung ating pagnanasa, yung pagnanasa ng ating laman ay mas nakakahigit kaysa sa ating pagkontrol sa ating mga sarili. Hindi natin kayang kontrolin yung ating mga sarili. No? Kaya nga sabi ni Pablo, kung dati hindi nyo kayang kontrolin ang inyong sarili, kailangan magbago tayo. Magbabago ba tayo sa ating mga katawan? Hindi. Kailangan ka kung mataba ka, magpakapayat ka, magpakasexy ka? Hindi. Saan tayo magbabago? Sa ating 23. Magbago kayo sa espiritu ng inyong pag-iisip. Kailangan magbago tayo ng ating pag-iisip. Ganito yan, kapatid. No? Ang pagsisisi o repentance ay ganito. Ikaw ay nagkasala sa ating mahal na Panginoon. Ikaw ay, let's say, no? May nangyari kasi, kapatid, na isang kapatiran natin sa ating mahal na Panginoon sa ibang bansa na aking kinikilala bilang isa sa mga guro ko sa mga salita ng Diyos, no? Mataas ang tingin ko sa tao na ito. Ngunit recently lang, 2 weeks ago, nalaman ko na itong pastor na ito, na isang guro na magaling din sa mga salita ng Diyos, na aking tinitingalaan bilang sinugo ng ating Panginoon, ay nagkaroon ng matinding pagkakasala. Alam niyo ba kung ano yung kanyang kasalanan? Siya ay nangalunya sa kanyang asawa. No? Siya ay mayroong, matanda na po siya, kapatid. He is on his, if I'm not mistaken, nasa 60s or 70s na po siya. At itong pangangalun niya na, kapatid, ay hindi lamang one-time event. Ang pangangalun niya, kapatid, sa kanyang asawa, nangangalun niya siya sa kanyang asawa, he is committing adultery. Siya ay tinataksilan niya kanyang asawa for 5 years.
Sa isang mas nakakabatang babae, 25 years old na babae, kapatid. No? Kung titingnan mo itong pastor na ito, at kung siya itatayo sa pulpito, parang feeling mo, pinapabalang talaga siya ng Panginoon. Pero hindi mo alam, meron pala siyang kasalanan na kanyang ginagawa kapag hindi na nakaharap ang mga tao sa kanya. Itong tao na ito, kapatid, alam niya katotohanan. Kahit tinatago mo ang iyong kasalanan, wala kang may tatago sa Diyos. No? Kapag ginagawa mo yung kasalanan mo, kahit gaano pa siya gawin sa malayo, sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, ikaw pa rin ay nagkakasala. Alam niyo kung yung ginawa ko, kapatid? Pinag-pray ko yung asawa niya na nawa palakasin siya ng Panginoon, paratagin, at yung kanyang mga anak, paratagin sila ng Panginoon. Itong pastor na ito, kapatid, nawala siya sa kanyang pagkapastor. Totally, kapatid. Nawala siya sa kanyang pagkapastor, nawala siya sa kanyang pagkaguro sa isang eskwelahan, nawala ang kanyang hanap buhay, nawala ang kanyang lahat. Ang kanyang pagiging elder sa church, nawala lahat dahil sa kasalanan na iyon na kanyang ginagawa for 5 years. Kapatid. Imagine, tumatayo ka sa pulpito, pero meron ka palang tinatagong kasalanan na napakatindi, na napakabigat ng kasalanan na ikaw pala ay mayroong ibang inuuwian na babae. Ang nangyari na ito, kapatid, ay napakabigat para sa akin personally sapagkat ang tao nito ay tinitingnan ko bilang aking mentor. No? Marami akong natutunan mula sa kanya. At hindi ko dinidisqualify yun, yung mga aking mga nalaman, sapagkat ang mga nalaman ko sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoon Jesus, ay katotohanan pa rin. Ngunit ang kanyang ginawa ay hindi maganda sa paningin ng Diyos. No? Ano yung pagbabago ng pag-iisip? Ano yung totoong pagsisisi? Ano yung totoong repentance? Dapat, itong pastor na ito, na dating pastor na pala, hindi siya pastor ngayon, itong tao na ito, na nagkasala sa harapan ng Diyos, kung siya ay totoong magsisisi, kailangan magbago siya ng kanyang pag-iisip. Ano ibig sabihin nun? Hindi lulubayan na niya yung babae na iyon. Hihingi siya ng tawad sa kanyang asawa at anak. Hihingi siya ng tawad sa buong kongregasyon ng kanyang iglesia. Hihingi siya ng tawad mula sa Diyos. At hindi na niya uulitin pa yung kasalanan na iyon. Yun ang totoong pagsisisi. Yun ang totoong repentance. Yun ang totoong pagbabago ng pag-iisip. Kasi kapatid, meron ganyan sa buhay natin. Na dati, tayo ay nagsisinungaling sa ating asawa. No? Tayo po ay sinungaling sa mga tao. Pero noong nakilala natin ang ating mahal na Panginoong Jesus, patuloy pa rin tayo nagsisinungaling. Kahit pinagsisihan mo na ikaw ay sinungaling, pinagsisihan mo na sa Diyos, patuloy mo pa rin ginagawa yung kasalanan na iyon. Walang pagbabago sa iyong pag-iisip. Walang pagbabago sa iyong mga gawa. Ibig sabihin, hindi totoo ang iyong pagsisisi. Walang nangyayari sa buhay mo. Walang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Ito yung sinasabi ni Pablo, kapatid, na kung totoong tayo ay binago at binuhay ng muli ng ating mahal na Panginoong Jesus sa bagong buhay na meron tayo ngayon, kailangan magbago yung ating pag-iisip. Kalimutan mo yung dating mga kasalanan na ginagawa mo, ang iyong kasamaan, at magbago ka ng disposisyon ng inyong pag-iisip. Magbago ka ng mga pagnanasa mo. Dati ang pagnanasa mo ay gumawa ay magsugal. No? Ngayon ang pagnanasa mo ay tumulong. Dati ang pagnanasa mo ay mangalunya. Ngayon ang pagnanasa mo ay maging tapat sa Diyos. So mayroon dapat pagbabago na nangyayari. At ito ay magsisimula sa ating pag-iisip. No? Hindi po ito magsisimula sa ating pangangatawan na kailangan putulin mo ang iyong buhok o magpapakapayat ka o magpapakataba ka. No. Kailangan ng pagbabago kung ikaw ay na kay Kristo ay magsimula sa ating pag-iisip.
Sapagkat ang pag-iisip ay ang espiritu ng tao. Ito yung paniniwala. Ang pag-iisip ng tao ay ang espiritu ng tao. At kung tayo ay nasa ilalim ng espiritu, ng gabay ng Espiritu Santo, ibig sabihin ng Espiritu ng Diyos ang siyang gumagabay sa atin upang tayo ay makapag-isip ng tama at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Naintindihan po ba? Kung tayo ay dating mga lumalakad sa kasalanan, ang tunay na kay Kristo ay may pagbabago ng pag-iisip. 24. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Paano ito nagsimula? Babaguhin na ang ating pag-iisip. Pagkatapos babago ang ating pag-iisip, ano yung pagbabago ng pag-iisip? What is renewing of the mind? Ano yung ibang term doon? Repentance. Pag sinabing repentance, ito ay pagsisisi. Pag sinabing pagsisisi, from the Greek word metanoia, pagbabago ng pag-iisip. Kaya nga, ano yung sinasabi ng mga apostol? Repent! Kung nais mong pumasok sa kaharian ni Kristo, repent! Yun yung unang-unang gagawin. Kung nais mong manampalataya sa ating mahal na Panginoong Jesus, repent! Ano yung sabihin nun? Magsisi ka sa iyong mga kasalanan, kalimutan mo ang iyong ginagawang masama, at pagbago ka ng iyong pag-iisip. Ito yung unang step. Magbago ang iyong pag-iisip. Pangalawa, magbibihis ka ng bagong pagkatao. Sabi dito ni Pablo sa 24, at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos. No? Again, pause po na tayo doon. Bakit tayo kailangan magbihis ng bagong pagkatao? Kasi may bago na tayong pag-iisip. Diba? Bago na tayong nilalang. We are new creation. We are a brand new man. All things are passed away. Wala na yung mga dati. Kailangan bago ka. May bago kang pag-iisip at may bago kang pagkatao. Ano yung bagong pagkatao? Yung pagkatao na nakatuon sa Diyos. Yung pagkatao na nasa wangis ng Diyos. Pinag-aralan natin to last Wednesday. Ano yung pamagal ng ating pinag-aralan last Wednesday? Ang imahe ni Kristo. The image of Christ, no? Ang imahe ni Kristo, ang wangis ni Kristo, the image of Christ ay ang imahe ng Diyos. At ano yung imahe kasi ni Kristo? Kabanalan at kalinisan. At dito kapatid, makikita mo dyan, ang wangis ng Diyos ay ang katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Ito ang nais ng Diyos sa buhay natin. Kung tayo ay na kay Kristo at tayo ay binago na, kailangan tayo ay lumalakad ayon sa wangis ng Diyos. Tayo lumalakad sa katuwiran at tayo ay lumalakad sa kabanalan ng katotohanan. Ano yung kabanalan ng katotohanan dyan? What is the truth of holiness? Yung kabanalan ng katotohanan, kapatid, is nalaman natin ang ebanghelyo, nalaman natin ang mga salita ng Diyos at hinahayaan natin ang mga salita ng Diyos ang siyang magpapabanal sa atin. Hindi tayo ang nasusunod sa ating kabanalan, kundi ang mga salita ng Diyos, ang katotohanan, ang nasusunod, ang nagpapabanal sa atin. No? Naalala ko minsan, ang sabi ng isang mananampalataya kay Kristo, ang sabi niya, para ikaw ay maging banal, kailangan ganito ang itsura mo. Kailangan ganito yung pamumuhay mo. Ano yung itsura mo? Kung babae ka, mahaba yung buhok mo. Lagpas hanggang baywang. Kung lalaki ka, baikling yung buhok mo. Kung babae ka, kailangan lagi kang nakapalda. Kung lalaki ka, kailangan lagi kang nakapantalon. No? Ito yung kabanalan na sinasabi niya. Ang tanong, kabanalan ba yun ng katotohanan? O kabanalan ng katotohanan ng nagmumula sa tao? Kasi mayroong tao na magdidikta kung ano ang kabanalan sa atin. Pero kung hahayaan natin ang mga salita ng Diyos ang magdikta kung ano yung totoong kabanalan sa atin, malalaman mo na hindi sa mga sinusuot ng tao ang kabanalan, kundi ang kabanalan ay nagmumula lamang sa pananampalataya natin sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, sapagkat ang imahe ng Diyos na
na kabanalan ay manggagaling lamang sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Pinag-aralan natin yun, di ba? Last week. Upang ikaw ay maging banal sa harapan ng Diyos, kailangan ang inyong pananampalataya kay Kristo ay totoo at hindi huwad. Doon tayo mag-umpisa sa pananampalataya. Kasi pwede kang maganda ang iyong pananamit, mahaba ang iyong buhok, wala kang kyotex sa inyong mga kuko, o hindi ka naka-makeup o naka-extension yung inyong mga palikmata. Pero pag uwi mo naman sa bahay, chismis dito, chismis doon, sira dito, putak doon, init ang ulo, mura dito, mura doon. No? Wala ka sa kabanalan kung gano'n yung pag-uugali natin. Ang sabi ko, ang kabanalan na hinihingi ng Diyos ay ang kabanalan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang papasa atin ang kabanalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo? Dahil sa biyaya ng Diyos. Na kanya tayong ibinigay kay Kristo upang tayo maging katulad ng imahe ng kanyang anak. Ito yung pinag-aralan natin last week. At inulit ito ni Pablo, kapatid, na kung tayo ay na kay Kristo Jesus, kailangan tayo ay may wangis at imahe ng ating Diyos. Ano yung imahe na yun? Katwiran at kabanalan ng katotohanan. 25. Kaya't pagkatapos itakwil ang kasinungalingan, pagkatapos natin itakwil ang kasinungalingan sa buhay natin, ano yung nais ni Pablo? Ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa. Tigilan na po natin ang pagsisinungaling. No? Nalaman na natin ang katotohanan. At hayaan mo na ang katotohanan na inyong nalaman ang magpalaya sa atin. Papapalain tayo ng katotohanan sa ano? Sa pamamanong paraan. Sabi natin, mahal na Panginoon, you shall know the truth and the truth shall set you free. Paano tayo palalayain ng katotohanan? Kapag nalaman natin ang Ebanghelyo, makakalaya tayo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa upang sila ay makalaya rin sa pagkaalipin sa kasalanan. Bawat isa sa atin ay may bahagi sa isa't isa. Kung hindi natin naiintindihan yung ating napag-aralan ngayong gabi na ito, lapitan ninyo ako at ibabahagi ko sa inyo ang katotohanan. Kung hindi nyo naiintindihan yung isang verse sa Bible, lapitan nyo si pastor at ibabahagi niya sa inyo ang katotohanan. Ganyan tayo, kapatid. Magtulungan tayo dito sa iglesia upang pare-pareho nating malaman ang katotohanan, sapagkat ang katotohanan lamang ang dapat namumutawi sa ating bibig. Tandaan po natin yun. Lahat ng lumalabas sa ating bibig ay pawang katotohanan lamang. No? Ito ang sinasabi ni Pablo. 26. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Ano ibig sabihin nun? Minsan, guilty po ako dito. No? I'm sure, kahit yung mga magulang ko, guilty rito. O kahit si Sister says. Minsan, sa init ng ating ulo, sa galit ng ating mga puso, tayo ay nagkakasala. No? Minsan sa init ng aking ulo, may nasasabi ako na hindi ko dapat sabihin. O may nagagawa ako na hindi ko dapat ginagawa. Dahil lamang sa galit ng aking puso. No? Dahil sa init ng aking ulo. Meron po kaming sakit. No? Sabi nga nila, De Castro, busit lahat. Well, siguro uling mo naman kayang jeans, Darren Castro, uling busit lang. No? Pero, kung tayo ay na kay Kristo na, ano yung unang mangyayari? Nagbago na ang inyong pag-isip. Noon dati, talakapali ka buntok. Noon dati, sagli mapali ka buntok. Ngayon, ikontrolan mo na. Kailangan kinokontrol na natin yung ating galit. Kasi ang tao kapag galit siya, ibig sabihin ang nangingibabaw sa kanya ay ang kanyang emosyon. At kapag nangingibabaw ang kanyang emosyon laban sa kanyang espiritu, ano yung nangingibabaw sa kanya? Ang emosyon ay laman. Kapag yung emosyon ay laman, nangingibabaw ang laman sa kanyang espiritu. Ibig sabihin nangingibabaw ang kanyang
emosyon, ang kanyang laman sa kanyang pag-iisip. Sabi ni Pablo, kailangan sa tuwing tayo ay gumagawa ng mga bagay, kailangan dumadaan ito sa ating pag-iisip. Dahil ang pag-iisip ay Espiritu. Okay? Lahat ng bagay bago natin gawin, lahat ng bagay bago natin sabihin, padaanin muna natin sa ating pag-iisip. Sapagkat ang pag-iisip natin ang Espiritu. Kaya nga mahalaga na magbago muna ng pag-iisip, magbago ng pagkatao. Pagkatapos nun kapatid, huwag na tayo, iwasan na natin na lagi tayong mainit ang ulo o nagagalit. Kasi kapag galit tayo, mas mangingibabaw ang laman kaysa sa ating espiritual. Ito yung sinasabi ni Pablo, magalit kayo, pwede, ngunit pigilan ninyo ang sarili ninyo. Ibig sabihin, huwag kayong magkasala. Huwag hayaan na lubugan ng araw ang inyong galit. At kung magagalit man kayo kapatid, huwag niyong patagalin sa inyong sistema. Kung tayo ay na kay Kristo, kung tayo ay galit sa ating asawa, galit sa ating mga kaanak, mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo, nagkaroon tayo ng tampuhan, huwag na nating patagalin pa. Kapatid, humingi tayo ng tawad kung tayo ang nagkasala, o i-approach natin yung ating kapatid, sabihan natin na okay lang sa akin, na ganyan, ganon. Huwag na natin patagalin pa yung alitan o yung galit sa isa't isa. Sapagkat, wala tayo sa katawan ni Kristo upang magalit tayo sa isa't isa. Ano yung sinabi natin, mahal na Panginoon? Kung tayo ay nasa Kristo, sa katawan tayo ni Kristo, kailangan mga ibigan tayo sa isa't isa. Sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. No? 27. At huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang buhay ng isang tao na binago ng ating Diyos, ang buhay ng isang tao na nasa Kristo, hindi niya hahayaan na bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Paano? Let's say, alam mo yung kahinaan mo. Alam mo yung kahinaan mo, di ba? Kasi, kilala mo yung inyong sarili. Kung ang kahinaan mo ay babae at may asawa ka, no? At mayroong babae na may asawa ba? May asawa ako, kapatid. Asawa ko si Sister Ses. Tapos mayroon nung kasama sa trabaho na mas bata kay Sister Ses, na paligid-ligid sa akin, at alam ko may gusto sa akin. Kailangan, kung alam ko na ako'y magkakasala, kung i-entertain ko siya, iwasan ko na siya. Kasi kung in-entertain ko siya, binigyan ko siya ng oras, binigyan ko siya ng panahon sa aking buhay, ibig sabihin, binibigyan ko ng pagkakataon ang dyablo na gumawa siya ng pagtutukso sa aking buhay. No? Kaya sabi ni Pablo dito, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo sa inyong buhay na kaya kanyong tuksuhin, kapatid. Naintindihan po ba? Huwag natin bibigyan ng oras, pagkakataon, ang dyablo na tayo ay kanyang tuksuhin. Sino kasi yung pinaka-susceptible, pinakalapitan sa tukso ng kaaway? Tayo. Ang mga tupa ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang siyang laging kinukuha ng dyablo. Bakit? Kasi yung mga wala kay Kristo ay nasa dyablo na. Hindi na niya kailangan nakawin pa. Kasi sa kanya na yung mga yun eh. Sino yung kanyang nanakawin? Sino yung kanyang dadakmain? Sino yung kanyang kukunin? Yung mga wala sa kanya. Tayo yun, kapatid. Kaya balapit tayo sa tukso ng kaaway. At paano natin may iwasan ng tukso ng kaaway? Huwag natin kahit man lamang bigyan siya ng pagkakataon na kanya tayo tuksuin. Kung alam mong magkakasala ka, kapag nakasama mo yung babae na yun, na kayo lamang dalawa, iwasan mo na. No? Kung alam mong mangalun niya ka kapag ginawa mo yun, iwasan mo na. Kung dati ikaw ay nagsasabong, niyaya ka ng iyong mga kaibigan, pare, sabong ka mo, jamisan mo. No? Tapos, nagsabong ka, kahit alam mong bawal, or ayaw mo na talaga, nagsabong ka pa rin, binigyan mo ng pagkakataon yung dyablo na tuksoin ka niya. Pagdating mo doon, kahit ayaw mong tumaya ka pa rin. Bakit? Kasi binigyan mo ng uwang ang dyablo.
Binigyan mo ng pagkakataon ng dyablo na tuksuin ka niya. Kaya sabi ni Pablo, kung alam mo magkakasala ka, huwag mo nang bibigyan ng pagkakataon ang dyablo na gawin yon sa buhay mo. Okay? Magbago ng pag-iisip, magbago ng pagkatao. Tandaan mo na nasa imahe ka na ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kailangan ikaw ay matuwid at banal at huwag na huwag mong bibigyan ng pagkakataon ang dyablo sa buhay natin. 28. Bakit? Bakit wag natin bibigyan ng pagkakataon ng dyablo sa buhay natin? Sabi ito ni Pablo, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa. Kung dati ikaw ay magnanakaw, huwag ka na magnakaw. Kung dati ikaw ay gumagamit ng droga, huwag ka na magdroga. Kung dati umuwi ka sa bahay, lasing, binububog mo yung asawa mo, huwag mo nang gawin yung mga bagay nito. Kaya nga magbago lahat ng mga nakay Kristo. Kung ikaw ay dating magnanakaw, at ang dahilan kung bakit ka nang nanakaw ay dahil kailangan mo ng pera, kaysa magnakaw ka, magtrabaho ka na lang. Ito yung sinasabi ni Pablo. Mas noble yon. Sabi niya dito, ang nagnanakaw ay huwag na magnakaw pa, kundi kaysa magnakaw, magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sarili mga kamay ng mabuting bagay. Mas maganda na kumikita tayo ng pera sa paggawa ng mabuti kaysa kumikita tayo ng pera sa kasamaan. No? Minsan nga, sabi ng napagkwentuhan ko noon, tama ba na ibigay ko as tithes and offering yung pera na napanalunan ko sa casino? Kasi tumaya ako sa slot machine, nanalo ako sa slot machine na 100,000, gusto kong ibalik yung 10% sa Diyos, yung 10% na yun, galing sa pagsugal. Tama ba na gawin ko yung bagay na yun? Ikaw, kapatid, sa tingin ninyo, yung pera na galing sa hindi magandang bagay, tama ba na ibigay sa Panginoon? No? Nararapat ba? O maganda ba na ibigay sa Panginoon? Tingnan po natin kung ano ang dahilan. Sabi ko nga, lahat tinitignan natin kung paano nyo nakuha yung pera na iyon. Nakuha nyo ba yung pera na iyon sa kasalanan? O nakuha ninyo yung pera na iyon sa mabuting paggawa? Kung ito'y galing sa kasalanan, huwag na natin ialay sa Panginoon. Sapagkat hindi karapat-dapat na ialay sa Panginoon ang mga bagay na galing sa karumihan at kasalanan. Ang tanging ialay lang natin sa Panginoon ay yung mga bagay na galing sa ating mabubuting mga gawa. Sapagkat nararapat at karapat-dapat na makuha ng Diyos ang mga bagay na galing sa mabubuting mga gawa. No? Ikaw ba, kapag bibigyan mo ng rosas yung inyong asawa, bibigyan mo pag rosas sa kanya yung nabubulog na? O yung the best na rosas? Ito yung sinasabi ni Pablo rito, kapatid. Kung tayo ay na kay Kristo, kung gumagawa ka ng hindi maganda, kung pwede mo naman gawin na maganda, kaysa sa nagnanakaw ka, pwede ka naman magtrabaho, ganoon na lang yung gawin mo. Kung dati ikaw ay prostitute sa isang cabaret, ngayon, magtrabaho ka na lang sa SM. Doon ka sa hypermarket, total maganda ka naman. Or supermarket, or department store. Kung dati ikaw ay nagmo-model ng lingerie, napapakita ng yung mga assets, mag-ano ka na lang, mag-host ka na lang, or magtrabaho ka na lang sa ibang bagay. Upang hindi magamit ng dyablo ang inyong katawan para sa kasalanan. Ito yung sinasabi ni Pablo rito, kapatid. Upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. Hindi lamang yung kapatid, hindi ba? Sabi ni Pablo rito, yung perang kinita ng isang taong nagtrabaho, pwede pa niyang maibahagi sa mga ibang taong nangangailangan. Mas maganda na ibahagi mo sa mga taong nangangailangan, mas maganda na ibahagi mo sa Iglesia ng Diyos ang iyong kinita mula sa iyong pagtatrabaho ng mabuti, hindi ba? Kaysa sa perang kinita sa hindi maganda. Ito ang sinasabi ni Pablo dito. 29. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Ito, lahat tayo guilty. Yung mga guilty dito, magsabing amen. Tayong lahat.
No? Minsan sa init ng ulo ko, may sasabihin ako sa aking asawa na hindi ko dapat sabihin. Sasabihin ko sa kanya, taba-taba mo na. Ay hindi ko dapat sasabihin yun kapag dapat pinipigilan ko yung aking sarili. Kasi mataba rin ako eh. Pero bakit sasabi ko sa kanya yun? Dahil sa init ng aking ulo. No? Minsan may mga salitang nasasabi tayo na lumalabas sa ating bibig, no? Mga masamang salita, mga mura, kapatid. O minamaliit natin yung ibang tao, sinasabi natin wala silang pinag-aralan, wala silang kwenta, o sasabihin natin sa mga kapitbahay natin, mga pariwara na lang yung biyero, paborin mo na lang. Iwasan natin yung mga bagay na yon, kapatid. Kung hindi naman maganda na sabihin, huwag na nating sabihin. Ito yung sinasabi ni Pablo rito, kapatid. Kasi kung hindi na maganda yung lumalabas sa iyong bibig, hindi ka imahe ni Kristo. No? Sapagkat kailangan, titignan natin yung mga bagay na lumalabas sa ating bibig. Ano yung sinabi sa Biblia? Hindi tayo titignan ng ating Diyos sa mga bagay na pumapasok sa ating bibig, kundi sa mga lumalabas sa ating bibig. Kasi kapag lumabas sa inyong bibig, ibig sabihin ito ang intensyon ng inyong puso. Diba? Kapag nagmura ka, ano yung dahilan kung bakit ka nagmura? Kasi minamaliit mo yung minumura mo at the same time, dahil sa init ng ulo mo, mas minarapat mo na inyong laman ang manguna, kaya mo minura o minaliit yung mga tao na nasa harapan mo. Ganyan ang sinasabi ni Pablo rito, kapatid. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay ayon sa pangangailangan upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Kung lumalabas sa bibig mo, hindi naman nakaka-bless sa ibang tao. Kung lumalabas sa bibig mo ay nakaka-offend lamang sa ibang tao, hindi magandang pakinggan, o yung lumalabas sa bibig mo ayon lamang sa init ng ulo mo, huwag mo na lang sabihin, kapatid. Kontrolin mo ang inyong sarili. Tumahimik ka na lang. Ito yung sinasabi ni Pablo, sapagkat ang dinanais natin na sa lahat ng bagay, kung ano ang lumalabas sa ating bibig, kailangan ito ay nagiging biyaya sa mga nakakarinig. Ano yung biyaya sa mga nakakarinig? Ano yung magandang lumalabas sa ating bibig? Ang mga salita ng Diyos, ang Ebanghelyo. Kailangan yan ang ginagawa natin. Kailangan nagiging blessing tayo sa ibang tao. Kaya, ulitin natin, anumang masamang salita ay hindi na dapat lumalabas pa sa ating bibig. Kailangan na lumalabas sa ating bibig ay nakakapagtibay, nakaka-encourage sa ibang tao, ayon sa kanilang pangangailangan. Ibig sabihin tayo naging advisor, tayo naging advocate sa kanila, binibigyan natin sila ng kalakasan, words of encouragement, at the same time, nagiging biyaya tayo sa mga nakikinig sa atin. Iwasan na natin yung pagmumura. Iwasan na natin yung pagmamaliit natin sa ibang tao. Iwasan na natin yung pagsabi natin ng hindi maganda sa pagkatao ng tao na ito. Bagkus lumabas, ang lalabas man sa ating bibig, ito ay maging biyaya sa mga makakarinig. 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa pamamagitan niya kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Nais ko munang mag-stay dito. No? Ang sinabi ni Pablo, huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo. Pag sinabi, pighatiin, do not grieve. Huwag ninyong hayaan na malungkot ang Espiritu Santo sa inyo. Malumbay. Ibig sabihin nito, ang Espiritu Santo ng Diyos, sabi mo kanina, ay mayroong personalidad. Siya ay nagagalak kapag tayo ay lumalakad sa matuwid. Siya ay nagagalit sa tuwing tayo ay gumagawa ng masama. At siya ay nalulungkot sa tuwing tayo ay patuloy na gumagawa ng ating kasalanan. No? Kaya tandaan natin, kapag patuloy tayong lumalakad sa kasalanan, kahit tayo ay na kay Kristo, ibig sabihin, pinipighati natin ang Espiritu Santo ng Diyos. No? Minsan nga, naalala ko lang,
Nagkakaroon kami ng usap-usapan ng mga elders of church dati. Ang sabi, kapag hindi ka daw nag-speaking in tongues, pinipighati mo yung salita, yung Espiritu Santo. Or, let's say, nagiging emotional ka na, parang gusto mo magsalita, nagpro-prophecy ka na, pero pinipigilan mo, pinipighati mo yung Espiritu Santo. No, that is not what grievance of the Holy Spirit means. Hindi siya ganun, kapatid. Ayon sa Biblia, ang pighati ng Espiritu Santo ay sa tuwing ikaw ay na kay Kristo na, alam mo na yung katotohanan, pero patuloy mo pa rin ginagawa ang kasalanan mo. Ibig sabihin, pinipighati mo yung Espiritu Santo na nasa iyo. Kaya nga sabi ni Pablo, pinaalalahanan tayo na alam mo na nasa iyo na ang Espiritu Santo. Alam mo na ang Espiritu Santo ay nasa puso mo. At alam mo na ang Espiritu Santo, alam niya kung anong intentions ng puso mo. Bagamat alam mo na nasa iyo ang Espiritu Santo, bagamat alam mo na nasa iyo si Kristo, patuloy ka pa rin nagkakasala, patuloy ka pa rin nangangalunya sa inyong asawa, patuloy ka pa rin nakikipag-chat sa may ibang tao, patuloy ka pa rin nagsusugal, patuloy ka pa rin nagnanakaw, patuloy ka pa rin naglalasing or whatever, patuloy mo rin ginagawa yung dati mong kasalanan. Ibig sabihin, pinipighati mo yung Espiritu Santo na nasa iyo. Ito yung sinasabi ni Pablo rito, kapatid, na nalulungkot ang Espiritu Santo sa buhay natin sa tuwing tayo ay lumalakad sa ating laman. Kaya sabi ni Pablo, this is a warning. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos sa buhay natin. Ano ibig sabihin nun? Huwag mo nang lakaran pa yung dating kasalanan na yun lang pinagsisihan. No? Kaya minsan nalulungkot ako pag may nalalaman ako mga balita na mag-asawa, tapos iiwan ng asawa sa ibang gano'n. Or nalulungkot lang ako in a sense na alam mo naman na kailangan maging faithful ka. No? May mga ganyang bagay, kapatid, na minsan sa buhay natin, nagre-reflect tayo. No? Reflect tayo sa buhay natin. Kailangan huwag natin pinipighati ang Espiritu Santo sa buhay natin. Na sa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Nalalaman mo na nga na ikaw ay tinatakan na ng Diyos, nalalaman mo na ikaw ay naligtas na ng Diyos, pero patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan. Pinipighati mo, kapatid, yung Espiritu Santo na nasa iyo. Sabi ko nga kanina, hindi mo lang pinipighati ang Espiritu Santo. Ang sabi pa ni Pablo, para mong pinapako si Kristo ulit sa krus. No? Ganyan, kapatid. Yung bigat ng ating mga kasalanan. Na sa tuwing tayo ay nagkakasala, na tayo ay na kay Kristo, parang pinapako mo si Kristo sa krus. At pinipighati mo yung Espiritu Santo na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya palalahanan ko, kung tayo ay na kay Kristo at tayo ay mga bagong nilalang kay Kristo, huwag nating pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos sa buhay natin. 31. Lahat ng pait, galit, puot, pag-aaway at paninirang puri ay inyong alisin. Ano yung sabihin nun? Ano yung pait? Bitterness, kapatid. Yung tampo nyo sa mga ibang tao, yung hindi nyo pagkakaintindihan, kalimutan na. No? Galit. Ano ibig sabihin yan? Kung meron kang kinapupuotan sa iyong kapatid, sa iyong kapitbahay, sa iyong mga kaibigan, sa iyong asawa, sa iyong mga anak, yung galit na yon, kalimutan nyo na. Yung puot na yon, kalimutan nyo na. Yung pag-aaway ninyo, kalimutan nyo na. Ang paninirang puri, kapatid, yung sa pagtalikod mo sa tao, sisiraan mo siya sa mga ibang tao. O yung chismis or gossiping. No? Huwag na po tayo maging chismoso at chismosa. No? Kung ikaw ay na kay Kristo, walang tolits, walang marites. Kasi kapag ginagawa natin yon, nagiging tolits tayo at marites, para nating minumura o dinidibaliwala, minamaliit natin yung ating kapatid kay Kristo. Minsan, sasabi ko nga, pag nakakarinig ako ng chismis, ang ginagawa ko sa trabaho, nag-headphones na lang ako. Kasi kapag nakakarinig ako ng chismis sa isang certain na tao,
lumilit yung tingin ko sa Kanya. Nawawala ako ng respeto sa Kanya. Kasi nakakarinig ako ng hindi maganda tungkol sa tao na iyon. Nakakarinig ako ng paninirang puri sa tao na iyon. Kaya iwasan din natin yun, kapatid. Minsan, kahit maganda na ginagawa ito, pagkagising mo ng umaga, Martes agad, hindi ito maganda kung ikaw ay na kay Kristo na. Tandaan mo, lahat tayo, tinatakan tayo ng ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naibigay sa bawat isa sa atin. Sa tuwing tayo ay nagkakasala sa Diyos, pinipighati natin ang Espiritu Santo. Nalulungkot, nalulumbay ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Tandaan mo, ang Espiritu Santo ang siyang magiging testigo natin balang araw. Kaya wala tayong may tatago sa Diyos. Kahit ikaw ay preacher dito, ikaw ay pastor dito, pero pagtalikod mo, meron ka palang babae sa labas, no? Tulad nung tinitingalaan kong pastor, for 5 years, meron pa siyang babae sa labas, na hindi alam ng kongregasyon, hindi alam ng kanyang pamilya, hindi alam ng mga tao. Ngunit sa paningin ng Diyos, hindi niya may tatago yung kasalanan niya na yun. Pinigati niya ang Espiritu Santo na nasa kanya. At siya ay nawalan ng ministry, nawalan yung kanyang pagkapastor, nawala siya, nawala ang kanyang pagka-elder, nawala ang kanyang pagkaguro, nawala lahat ng kanyang pamumuhay. At ang blessings ay mapuputol doon, kapatid. Na sana huwag natin gagawin sa buhay natin. Kahit sa ako, kapatid, pinapalalahanan ko ang aking sarili na every time na mayroong pinipresent sa akin ng kaaway na tukso, lalabanan ko ito with the best of my knowledge. Bakit? Sapagkat meron tayong kaagapay, meron tayong katulong sa buhay natin, meron tayong katuwang. Sino? Ang Espiritu Santo ng Diyos na siya nasa atin na magpapalakas sa atin. Tandaan, pait, galit, poot, pag-aaway at paninirampuri ay inyo nang alisin, pati lahat ng kasamaan sa ating buhay atin nang alisin. At panghuli, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa. Tignan mo natin ito. Be kind. Maging mabait sa isa't isa. Pag sinabing mabait or kind, ano ibig sabihin nun? Na compassion o kagandahang loob ang ipakita natin sa ating mga kapwa-tao. Kahit ito ay makasalanan o nagkasala sa iyo, maging mabait ka pa rin sa kanya. Bakit? Sa tuwing nagpapakita tayo ng kabaitan, pinapakita rin natin yung kabaitan ng Diyos sa buhay natin. Ang dahilan kung bakit tayo mabait, dahil ang Diyos ay kabait sa atin. Ang dahilan kung bakit marunong tayong magmahal sa ibang tao, dahil ang Diyos ay mapagmahal sa atin. Ang dahilan kung bakit tayo ay mapagpatawad sa ibang tao, dahil ang Diyos pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Bagamat hindi man tayo karapat-dapat na patawarin sa ating kasalanan, nakatanggap tayo ng biyaya na nagmumula sa Diyos, pinatawad pa rin niya yung ating kasalanan. Tapos ikaw hindi mo kayang patawarin ang inyong kapatid. Pinatawad ka ng Diyos, pero hindi mo siya kayang patawarin kasi hindi ka niya binigyan ng buko juice nung humihingi ka ng buko juice sa kanya. No, kapatid. Ito yung pinapalalahanan ni Pablo. Kung ano ang natanggap natin mula sa Diyos, kailangan yun din yung matanggap ng ibang tao mula sa atin. Nakatanggap tayo ng kabaitan mula sa Diyos, maging mabait tayo sa isa't isa. Nakatanggap tayo ng habag mula sa Diyos, maging mahabagin din tayo sa ibang tao. Nakatanggap tayo ng pagpapatawad mula sa Diyos, maging mapagpatawad din tayo sa ibang tao. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ito ang buhay na dapat mayroon tayo sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Isang pagbabago ng buhay, kapatid, na nagmumula sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Alalahanin na tayo ay nabubuhay kay Kristo. Alalahanin na hindi na tayo ang nabubuhay sa ating buhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa atin. At kung si Kristo na ang nabubuhay sa atin, marapatin natin na ating baguhin ang buhay na naaayon kay Kristo. Si Kristo ba ay nagmumura? Si Kristo ba ay nangangalunya? Si Kristo ba ay nagnanakaw?
Si Kristo ba ay nagsisinungaling? Hindi, kapatid. Ngunit ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay mahabagin, maunawain, no? Mabait, mapagpatawad, mapagmahal. Dapat ganun din tayo, kapatid. Sapagkat yun ang naaayon sa atin. Tayong mga anak kay Kristo, kailangan yun ang ginagawa natin sa buhay natin. Ayo po ba rin daramdaman ta? Ay, lemen, kapalagkas na kanita yan. Lemen niyo, kagalahanan. Makasmile niya palagi dyan bungiya. Makasmile niya dyan alayang pustiso. Balang mabibless gusto nga kakit kayo. Dapat ganun tayo. Bilang mga Kristiyano, bilang mga sumasampalataya sa ating mahal na Panginoon, dapat ganun tayo. Bakit natin ginagawa yon? Upang ang ating Panginoong Jesucristo ay maluwalhati sa ating buhay. Ipakita natin sa mundo na tayo ay nagbago na. Ipakita natin sa buong mundo na tayo ay na kay Kristo na sa pamamagitan ng kabaitan, pagkahabag, pagpapatawad, pagbabago ng pag-iisip, pagbabago ng pagkatao, paglakad sa matuwid, at hindi na kailangan pa na mauna ang emosyon bago ang ating pag-iisip. Ito ang dapat ginagawa natin sa mga lahat ng mga na kay Kristo. Naintindihan po ba? Hindi naman mahirap intindihin yun, kapatid. No? Kung ang Diyos ay mabait, kailangan mabait ka rin. Kung ang Diyos ay mahabagin, kailangan mahabagin ka rin. Kung ang Diyos ay mapagpatawad, kailangan mapagpatawad ka rin. Kung ang Diyos ay mag-ibig, kailangan marunong din tayong umibig sa ating kapwa. Upang sa ating buhay, ating maluwalhati ang ating Panginoon Jesucristo. Ama, maraming salamat sa iyong mga banal na salita. Maraming salamat, O Diyos, na inyong mong ipinahiwatig sa amin, mahal na Panginoon, kung ano kami bilang mga sumasampalataya sa iyo. Hayaan mo, O Diyos, na aming malaman sa aming buhay na Ikaw ang naghahari, Ikaw ay nananahan sa amin, Ikaw ang Espiritu Santo na nasa amin, mahal na Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na aming buhay ay huwag ka nang bighatiin, bagkus Ikaw ay magalak, mahal na Panginoon, sa aming mga ginagawa bilang mga sumasampalataya sa iyo. At hayaan mo, O Diyos, na kami ay magbago ng pag-iisip. Hayaan mo na ang mga kasalanan ay aming totoong pagsisihan, mahal na Panginoon. At hayaan mo na kami ay maging katulad ng imahe ng aming mahal na Panginoong Jesucristo, kabanalan, katuwiran, kalinisan sa aming buhay. Lahat ng ito ay aming sa dalangin sa pangalan ni Jesus.